At makikita mo, ibig kadaming bunga, pero walang ugat. Saan ka naman nakakita na puno na nakatayo na walang ugat? Napakahalaga po ng pag-uugat kay Kristo. Hallelujah! Ang nakay Kristo, ang tunay na matatag, ang nakay Kristo, ang tunay na lalago, ang tunay na magbubunga, siya ang ating katatagan. Alam po ba yung konteksto nitong Colossians? Ang konteksto po ng Colossians, makikita ho ninyo, chapter 2, verse 4 and 8. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mapang-akit na pananalita. Ayun, verse 8. Ang sabi, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan na pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao at mga alituntunin sa mundo na ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Pakinggan ninyo kung bakit kailangan tayong mag-ugat. Meron pong mga maling katuruan noong mga panahong iyon na ang mga mananampalataya pinag-iingat na anumang katuruan na hiwalay sa Panginoon. Mag-ingatan po. Ito po ay delikado. Ito po ay delikado sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ilalayo tayo kay Kristo. Ilalayo sa Panginoon. At kapag inalayo ka sa Panginoon, ano po ang magiging resulta? Kapamakan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailighaw, mabihag ninuman. Anumang katuruan na taliwas sa salita ng Diyos, delikado. Anumang katuruan na hindi nakasentro kay Kristo, delikado. Delikado. Kaya kailangan tayo po ay nakaugat sa Panginoon. Nakasalig sa Panginoon. Connected to Him, attached to Him. Tayo'y nanatili sa Kanya. Ano ho? Hindi po ninyo nakikita, pero hayag ang katatagan. Hindi ko ho nakikita yung gaano lalim ng pag-uugat natin sa Kanya. Hindi ko po nakikita. Pero it will be tested sa pagharap sa pagsubok. Kaya minsan, iniisip natin, ay katibay nung lingkod na yun ng Diyos. Parang, pag nakita na, oh, malago. Oh, malaking puno. Oh, matibay ito. Yun ang inyong nakikita. Ah, masayahin. Ah, talagang ito na ginasimba. Ah, ganito, ganyan. Siguro matibay. Hanggang sa nung sinubok, nako, bakit kaya biglang nagkaganon? Hindi mo nakikita ang ugat. Hindi mo makikita ang lalim. Ang nakikita natin panlabas. Pero kapag sinubok, doon mo mahayag, ah, malalim pala ito sa Panginoon. Hello, mga kapatid. Kapag pala sinubok, binagyo, doon nahayag ang katatagan. Hindi ko po kita kung gaano po ang lalim ninyo sa Panginoon. Hindi ko kita kung gaano kalaki ang ugat, gaano kalawak ang ugat. Pero gusto ko pong i-encourage kayong lahat. Kasi lahat po tayo ay susubukin. Lahat po tayo ay susubukin. Pero bago dumating ang pagsubok na iyon, na pwedeng magpabagsak, inihanda na ho tayo. Mag-ugat tayong malalim sa Kanya. At ang inyo pong tagumpay, ang inyong kagalakan, hindi sa inyong lakas, hindi po sa pera, hindi sa anumang gagawin ng tao sa atin, ni hindi nga sa iyong sarili. Ang iyo pong tagumpay at katatagan at kagalakan, anumang sitwasyon, nakasalig lamang po sa Kanya. Sa Kanya lamang po talaga. Mag-ugat tayo sa Panginoon. Siya ang pasimula ng atin pong buhay. Nag-umpisa po sa grasya, magpapatuloy po tayo sa grasya, sa grace ng Panginoon. Regalo po yun
Sabi nga po doon sa conference, walang sino man sa ating makaka-create ng buhay. Walang sino man sa atin makaka-create ng bunga. Wala. Tama po. Totoo nga po yun. Hindi natin kayang i-create ang buhay. Hindi tayo kayang mag-create ng bunga. Pero dahil kay Kristo, mahayag ang buhay, mahayag ang bunga. Hallelujah. Siya po ang makakagawa niyan. Siya ang makakalikha niyan. Gusto niyo lumikha ang Panginoon ng mga bunga sa atin? Mga kapatid, sa Kanya po nakasalig yun. Hindi sa ating pagpupumilit, hindi sa ating pagsisikap. Hindi mo pwedeng sabihin, sisikapin ko na ako ay maging maamo, sikapin ko ako ay maging mabait. Hindi mo kaya yan. Sinasabi ko sa iyo. Sisikapin ko na ako ay talagang magpapakabait na ako ay talagang magiging yung self-control, pagpipigil sa sarili, pipilitin ko, hindi mo kaya yan. Hindi mo kayang baguhin ang iyong buhay. Magagawa mo lamang yan kapag ka ikay nakaugat sa Kanya. Hallelujah. Pag ikay na kay Kristo, magugulat ka na lamang, abay, hindi ako ang ari Hindi ko nagagawa rin ngayon. Hindi ko kaya rin noon bakit nangyari? Kaya ko ngayon. Lagi na akong mainisi noon. Hindi ko kayang mahalin ang mga gumagawa ng garni ganyan. Abay, bakit ko nagagawa ngayon? Ang sikreto pala, dahil ikay nakaugat kay Kristo. Hallelujah. Pangalawa, mag-ugat sa pag-ibig. So yung una, mag-ugat kay Kristo. Siya ang pasimula, siya ang author ng ating pananampalataya. At ang pangalawa naman ay mag-ugat sa pag-ibig. Chapter 3, verse 17. Sabi po dito, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ay maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Dito po, gusto ko pong ituloy sa 18 kasi dito binanggit yung lalim, yung lawak. 18. Upang inyong lubusang maunawaan kasama ng hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang Kanyang pag-ibig. Mag-ugat sa Kanyang pag-ibig. Kaya bang sukatin ang pag-ibig ng Diyos? Hindi ho kaya sukatin. Hindi kaya sukatin ang lalim, ang lawak, ang haba ng pag-ibig ng Diyos. Sobrang napakalaki ng pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Huwag mong iisipin na, ako'y sisimba para ma-earn ko ang favor ng Lord. Ako'y sisimba, gagawin ko ito para ako'y ibigin ng Panginoon. Hindi kailangan. Hindi mo kailangan na mga ganito, ganyan ang iyong gagawin para ikailang mahalin. Tandaan po ninyo ito. Hindi ka pa man nasimba. Gumagawa pa man tayo noon na hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Noon pa lang, minahal na tayo ng Panginoon. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, unconditional. Sa kabila ng lahat. Di pa man tayo gumagawa ng mabuti, mahal na tayo ng Panginoon. Bakit anong sabi? Sabi sa pag-ibig ng Diyos, ipinagtagubilin niya ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo sa krus nang tayo'y makasalanan pa. Namatay si Jesus sa makasalanan. Sino yung makasalanan? Tayo pong lahat yon. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay. Ipinataw kay Jesus ang parusa na dapat tayo ang tatanggap dahil mahal tayo ng Diyos. So, hindi mo kailangang i-earn, hindi mo kailangang pagtrabahuhan. Nagagawin ko to para mahalin ako ng Diyos. Hindi kailangan yon, mga kapatid, sapagkat sa simula pa lang, nung una pa lang,
Mahal na tayo ng Panginoon at ngayon mahal tayo ng Panginoon. Bukas mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo lagi ng Panginoon. Ganong kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah. Si Jesus lamang, ang Panginoon lamang ang nagmahal ng gayon. Walang katulad, walang kapantay, walang kapares. Salamat sa pag-ibig ni Kristo. At ang sabi, doon tayo mag-ugat. Kapag ikay nag-ugat sa pag-ibig ng Diyos, binulay mo sa iyong sarili, Panginoon, grabe nga ng iyong ginawa. Iniwan mo yung langit, pumunta dito sa lupa, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, pinaglilingkuran, niluluhuran, sinasamba ng mga anghel, pumunta dito sa lupa. Anong ginawa dito sa lupa? Napagod, nauhaw, nangaral, nagpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay. At alam niya ang mangyayari sa kanya. Hinagupit, pinutungan ng koronang tinik. Ako nga natinik lang din eh. Ayan, halos 2 linggo. Isang tinik lang yun. Pinutol ko po yung yung aming lokban doon sa harap. Pagputol kong gayo, meron palang na-miss ako na hindi tinanggal na tinik. Yun, tumama din na mag-aari. Ay iisa yun. Ay ang Panginoon, pinutungan ng koronang tinik, pagkukutya. Kasi siya ay hari ng mga Hudyo. Nilagyan po siya ng robe, kulay ube. Binigyan ng setro, ng tambo. Ano yung ginawa? Binihisan, tapos hinubaran. Binigyan ng setro, kinuha, pinukpok sa ulo ng ating Panginoon. Dinuraan siya. Hindi po ginto ang ikinurona sa kanya. Koronang tinik. Malalaki po yung tinik. Parang mga arumang kalabaw. Alam niyo yung arumang kalabaw? Pinatong sa ulo, tapos pinalo pa. Yung pinaghagupit sa kanya, puro katad yun, may katad sa dulo. Pag pinalo sa likod, bumubunot ng laman. Ipinako pa sa krus. Sinibat sa tagiliran. Lahat ng mga sakripisyo na ito, yung dugong pumatak mula sa kanya, lahat ng yan ay mensahe ng pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Mahal na mahal na mahal tayo ng Panginoon. At hindi nagbabago yon. Kaya huwag mong iisipin kapag may kahirapan, hindi na ako mahal ng Diyos. Hindi po nababawasan ang pagmamahal ng Diyos dahil wala kang kwarta. Hindi nababawasan ang pagmamahal ng Diyos dahil may sakit ka. Hindi nababawasan ang pagmamahal ng Diyos dahil nasa panganib ka. Anumang sitwasyon ng iyong buhay, lagi kang mahal ng Panginoon. At dahil sa pag-ibig na yan, alam nyo ba? Dahil sa pag-ibig na yan, kapag kayan ay nakaugat ka sa pag-ibig na yan, matututo kang umibig. Magbubunga yan ng pag-ibig sa iyong puso. Kasi sino ako para mahalin ng Diyos? Minahal ako ng Panginoon. Kaya pagka may nakita ka na hindi ka ibig-ibig, mamamahal mo siya. Kasi gusto mong iparanas din sa Kanya yung ipinaranas sa iyo ng Panginoon. Amen? Naunawaan mo siya kasi inunawa ka ng Panginoon. Kaya nga tama yung sabi ng Bible, we learn to love because God first loved us. Natuto tayong umibig dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ito pong pag-ibig na ito, ang motibasyon. Ito ngayon ang nagkukumpel sa atin para sa atin pong mga paglilingkod. Ito rin po ang pag-ibig na siyang nagmo-motivate. Siya rin po ang nagiging pauna na dahilan kung bakit ikay nagiging pasensoso, kung bakit nagiging mabait, kung bakit ikay nagpapagamit sa Panginoon sa ministry.
Kasi alam po ninyo, kung ikay magmi-ministry at walang pag-ibig, walang saysay po. Walang kabuluhan, sabi ng Korinto. Tama po. Bakit ka nagiging masipag? Bakit ka nagiging pasensyoso? Bakit ka nagiging mabait? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen po. Kaya, inuna ang bunga ng Espiritu, number 1 agad, ano? Pag-ibig. Yun ang unang-una. Yun ang napakahalaga. Kaya, ito dapat ang nagmo-motivate sa atin. Bakit ako naglilingkod? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Bakit ako nagmi-ministry? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Bakit ko inuunawa ang asawa? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Bakit ako nagiging pasensyoso sa aking mga anak? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Lahat ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Bakit ka humahayo? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kasi dahil sa pag-ibig ng Diyos, may pag-ibig ka sa Diyos. Hindi po napipilitan. Napakasarap mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. Yun po ang totoo. Pero kung napipilitan ka, nako, hindi mo alam kung hanggang kailan ka mapipilitan. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka mapipilitan. Pero kapag ka ikay puno ng pag-ibig ng Diyos, inspirado ka sa pag-ibig niya. May kagalakan ka. Ako po na-bless, habang nangangaral po si Pastor Eunice, biglang tumawag si Mami Clarita. Pinutol agad ni Pastor Eunice. Pinutol ka agad. Tapos, mic, ano yung tawag dito? So, pakinig ng congregation, sabi ni Eunice, bati po kayo. Narito po kami. Hindi, pinakita. Kita nyo ba? Hindi ko kita. Sabi ni Mami. Tapos hanggang sa, ayan, kita ko na. Nakita yung mga nagganyanan na, hello, Mami. Kawayan ng mga pastor, mga leader. Ganon. Tapos, may pagsubok na pinagdaraanan si Eunice. Pinansyali, binanggit niya yon doon sa conference. Sabi niya, bakit siya naroon? Ipag-pray natin, si Daddy Baruel, siya po ay mayroong congested heart failure. Na hindi nga niya alam kung pagpunta niyon, buhay pa si Daddy. Tapos sabi ni Mami, sabi niya, kailan ka uuwi? Uwi ka na, anak. Ay, gano'n. Sinabi, uwi ka na, anak. Pero alam niyo, nakaka-touch. Pumunta po siya dito, si Eunice. Iniwan niya ang pamilya niya. Iniwan niya si Mami, si Daddy. Alam niyo kung bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos at mahal niya ang PAG. Wow. Alam niyo kung pwede nang gumawa ng dahilan? Lord, siguro naman, maunawaan mo ako, dito na ako. Sa aking isipan lang, pwedeng gumana dahil, Lord, dito na lang ako. Kita naman ninyo, hindi ko maiiwanan ang aking daddy, hindi maiiwanan ang aking mami. May edad din sila, matatanda na sila, tapos ako'y aalis pa. Hindi po Ano nag-compel sa kanya? Ang nag-compel sa kanya para gawin yon ay ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Motibasyon ng anumang gagawin, kahit bunga ng Espiritu, pagbibigay ng buhay sa Kanya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pangatlo at huli, mag-ugat kay Kristo, mag-ugat sa pag-ibig, mag-ugat sa salita ng Diyos. Sa Psalm chapter 1, verse 2 and 3, tingnan po ninyo. Sa Awit, chapter 1, verse 2 and 3. Ito po ang sabi. Ito po, comparison by metaphor again. Katulad, sabi doon, sa halip
kasiyahan ninyong sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay niya ito sa araw at gabi, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, sariwa, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Namumunga. Bakit? Nakatanim siya sa tabi ng batisan. Inilustrate po ito, sabi doon, siya na nagbubulay ng kautusan ng Panginoon. Siya na nasa salita ng Diyos, nag-uugat sa salita ng Diyos. Hello mga kapatid, kailangan ho natin ito. Pakinggan at bulayin ang salita ng Diyos. Sabi po doon sa chapter 7 ng Matthew, ang sabi doon, mapalad sila na nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Ang inilang tulad po, yung bahay na itinayo. Itinayo sa buhanginan, itinayo sa ibabaw ng bato. Ganun po katibay. Ang isang bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato, ano po yung bato na yun? Nasa salita ng Diyos. Nasa Panginoon. Kaya wag po tayo na maging sobrang abala sa mga bagay dito sa mundo na nakakaligtaan ho natin na tayo pumunta doon sa source ng ating pong katatagan at ito po ay ang salita ng Diyos. Ang Word of God na kailangan po natin sa ating buhay. Hindi po sapat na ako'y minasimba, ako'y nakikinig sa sermon. Hindi po sapat 'yon. No. Kailangan natin, ang sabi doon, mag-aral, magbulay ng salita ng Diyos araw at gabi. Ma-appreciate nyo ang salita ng Diyos kapag nakita ninyo, mayroon pong mga na-persecute dahil may dalang Bible. Ma-appreciate nyo ang salita ng Diyos sa atin pong kalagayan na dahil bawal ay sinasaulo po ang mga talata sa Biblia. Ang haba ng mga talata kasi nga delikado. Meron pong mga mananampalataya. Yung pong ginagawa. Isipin niyo, sinasaulo. Hindi po tayo matatakot na magdala ng salita ng Diyos kasi wala naman po diyan na manghuhuli sa iyo, ikikukulong, ikaw ay mamaltratuhin dahil daladala mo salita ng Diyos. Malayang bansa po tayo. Kaya nga lang, sa malayang bansa, nakatulad nito, marami po nakatali. Mga mananampalataya ay parang nakakulong dahil hindi po nagbabasa, hindi po nagbubulay ng salita ng Diyos. Kailangan ho tayo mag-ugat sa salita ng Diyos. Bulayin ang salita ng Diyos. Hindi lamang po magbubulay dahil kayo ay mag-Sunday school teacher, kayo po ay mag-exhort, mangangaral. Hindi lamang po yun. Kundi sa iyong personal na growth, spiritual growth. Kasi po walang lumago at walang nagbunga na hiwalay sa salita ng Diyos. Manatili, sabi ni Lord, manatili sa Kanyang salita. Mag-ugat sa Kanya. Tanggapin ang katotohanan. Ito ang huhubog sa ating ugali, sa ating isipan, sa salita at sa gawa. Ito yung impluensya. Kapag tayo po ay puno ng salita ng Diyos, ito po ay magre-reflect sa ating buhay. Sa ating mga gawa, sa ating ugali. Kasi ito magpapaalala sa atin ng mga dapat nating gawin. Kapag may mga desisyon tayo na gagawin, ipapaalala sa iyo ang salita ng Diyos. Kapag mayroong mga discouraging circumstances, ipapaalala ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang siyang magiging gabay ng bawat isa. Mag-ugat tayo sa Panginoon. Mag-ugat tayo sa pag-ibig niya. Mag-ugat tayo sa Kanyang salita. Makikita mo ang bungang lilikhain ng Diyos sa iyong buhay. Again, hindi mo kayang lumikha ng bunga. Hindi mo kayang lumikha ng buhay. At napakasarap i-enjoy ang buhay na ito. Pero ito'y magagawa lamang, ito'y mangyayari lamang, pakinggan nyo,
Kapag ikay nakaugat sa Kanya, nakaugat sa Kanyang pag-ibig, nakaugat sa Kanyang salita. Napakadilim ho ng mundo. Alam niyo ba niyo? Ang gawa ng kaaway ay napakarami. Ang problema at pagsubok, kung dumating, iba-iba. Madami. Ang ugali ho ng tao, hindi ho pare-pareho. Tama ho ba? May napuntahan ho ba kayo na lahat ay masipag ay lahat mabait? Wala hong bansang gayon na lahat ay mabait, lahat ay maalalahanin, lahat ay pasensyoso. Ang inyo ho ba ding patience at ang inyong karakter ay natetest sa loob ng bahay? Doon lang ho sa bahay. Magkakakilala na yan. Sabi nga mag-asawa nga, patay baka, patay baboy. Abay, nag-aaway pa eh. Hindi naman babalikan yun eh. Huwag tayong mag-aaway. Marami tayong inihanda. Ayun pagka namang hindi nagpatay ng baboy at ng baka, yung pagka hindi mag-away, ayun nga, patay baboy, patay baka, ang daming inihanda ay nag-aaway. Grabe. Pag hindi ka nag-ugat sa Kanya, pag hindi ka nag-ugat sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig, baka ang mangyari sa iyo, pabalabilintong, o kaya ay bagsak. Ayaw ni Lord ng gayon. Kaunting pitik lang bagsak na. Ayaw ni Lord noon. Gusto ng Panginoon, matibay ka. Ang gusto ni Lord, matatag ka. Ang gusto ni Lord, masaya ka. Wala naman nag-decide dito, sana malungkot naman ako. Gusto natin laging masaya. Amen? Hindi naman laging masaya, walang problema. Hindi naman, ibig sabihin, masaya ka, ang ugali, perfecto, walang gayon. Pero pwedeng mangyari yun. Ika'y laging matatag, laging matibay, laging masaya, dahil nakaugat kay Kristo. Gusto niyo po ba yan? Gusto niyo ba nag-i-enjoy sa buhay na ito? Masarap mag-enjoy doon sa fruits. Wala naman nag-enjoy. Yehey, magtatanim na naman kami. Yehey, maggagamas na naman kami. Wala nag-enjoy sa ganon. Mahirap po yun. Pero ang enjoyment ay nararanasan. Ay hitik ng bunga kasarap na rin. Mga inay nagbili pa. Tinan niyo yun, mga inay nagbili pa. Tumubo ka pa. Ayun po ang gusto ni Lord sa buhay na ito. Ikaw at ako ay maging masaya, maging matibay, maging matatag. Pakisabi sa katabi, mag-ugat tayo. Ay, gaganda ng pagkakasabi Hindi puro ugat. Mag-ugat tayo. Tayong lahat, mag-ugat. Mag-ugat. Pangit naman yung pinag-ugatan ka na diya. Hindi naman maganda ang meaning noon. Pinag-ugatan na diyan Hindi hugay kundi mag-ugat tayo. Magpakalalim tayo sa Kanya. Kasi ang may hawak sa atin ay si Lord. Amen? Mag-ugat tayo sa Kanya. Tayo tumayo. Awitin natin po yung awit na dalawa yung aking binubulay habang unaro yung awit. Pinupuri ka namin, O Jesus, o yung banal mong tahanan. Yung banal mong tahanan na lang. Kasi dinideclare doon sa awit na ito, yung paghahari niya sa atin. Mga kapatid, inihahanda tayo ng Diyos sa mga sitwasyong hindi natin alam kung ano mga darating. Inihahanda ho tayo ng Diyos. Gusto mo maging masaya, gusto mo na i-enjoy ang buhay, gusto mo yung maging matibay ka. Pero kumusta ang iyong buhay ngayon? Masasabi mo ba na ikinakaugat sa Panginoon? Masasabi mo ba na, Lord, ang lapit-lapit mo sa Panginoon? I-evaluate natin.
Kasi kailanman hindi nalayo ang Diyos. Tayo po ang nalayo. Tayo po. Inihahanda ka ng Diyos. Di mo alam ang darating na buhay, na sitwasyon. Pero bago dumating yon, hindi ka nasusurpresa. Hindi ka nangangamba, hindi ka natatakot. Kasi alam mo, nakaugat ka sa Kanya. Nasa Panginoon ka. Kaya sa oras na ito, ni-encourage tayo, lumapit sa Kanya, manatili sa Kanya, at damahin yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Ang puso ko ay dinudulog sa iyo. Tayo mananalangin sa Kanya. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging na ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay bumisan ang puso ko. Ang puso ko'y lapit tayo sa Panginoon. Manatili tayo sa Panginoon. Magpahawak tayo sa Panginoon. At maranasan mo ang lalim, ang lawak, ang haba, ang taas ng Kanyang pag-ibig. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Mahal na mahal na mahal ka ni Lord. Tapat ang Diyos sa iyong buhay. Maging banal na tahanan ang ating buhay. Magugat tayo sa Panginoon. Magugat tayo sa Panginoon. Be rooted in Christ. Padaluyin niya ang Kanyang pagpapala sa iyo upang ikay magbunga, upang ma-enjoy mo ang buhay na ito dahil si Jesus ang iyong kasama. Minsan pa, loobin mo. Nais na Lord, maging masaya ka. Nais ni Lord na ikay maging matagumpay. Nais ni Lord na ikay maging matibay, maging matatag sa anumang hamon ng buhay. Si Lord ang sekreto. Si Lord ang pundasyon. Si Lord ang iyong katatagan at ang iyong kagalakan. For the last time, loobin mo. Maghari ka, Panginoon, ang iyong wagas na pagsinta. Naluyan ang walang hanggang paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayong kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Hallelujah. Damahin ang pag-ibig ng Diyos. Damahin ang Kanyang kagandahang loob. Lord, hallelujah. In-encourage ko ang bawat isa, lumapit tayo sa Panginoon. Manatili tayo sa Panginoon, mag-ugat tayo sa Panginoon dahil ito lang ang tanging paraan upang ikaw at ako'y maging matibay. Gusto mo maging matibay? Gusto mo maging matatag? Gusto mo maging masaya? Gusto mo maging matagumpay sa anumang gawa ng demonyo? Si Kristo ang iyong katatagan. Si Kristo ang iyong kagalakan. Si Kristo ang iyong tagumpay. Hallelujah. Lord, hawakan mo po kami. Tulungan mo po kami. Baguhin mo po kami. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa inyong dakilang gawa sa aming mga buhay. Lord,
Salamat po sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng napakalalakas na mga bagyo na dumarating, bagyo ng pagsubok, malakas na hangin na pwedeng magpatumba sa bawat isa. Lord, kung bakit kami nakatatayo, kung bakit kami nakakapagpatuloy, dahil ang Panginoon ang siyang may kontrol at may hawak ng aming buhay. Mga kapatid, patuloy nating isurrender ang ating buhay sa Panginoon. Patuloy nating isuko ang ating buhay sa Kanya. Hayaan mo na si Lord ay gumawa sa iyong buhay. Hayaan mo siya. Hayaan mo lang ang Panginoon. Hindi mo kayang pilitin na magbago. Hindi mo kayang piliting maging masaya. Dahil ang kagalakan ay regalong hatid at ibinibigay ng Diyos. Si Lord lang ang makapagbibigay nito sa iyong buhay. Ang tunay na satisfaction ng buhay na ito na kay Lord lang. Nasa Panginoon lamang. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba natin purihin ang Panginoon? Pwede ba natin sambahin ang Diyos? Malawak ang Kanyang pag-ibig. Masagana ang Kanyang pag-ibig. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ako ng Panginoon. Bago palikhain ang mundo, may plano na ang Diyos sa iyong buhay. Bago pa man siya nakilala, kilala ka na ng Panginoon. Bago pa sinabi, Lord, susunod ako, mahal ka na ng Panginoon. Mahal na tayo ng Diyos sa simula pa. Mahal tayo ngayon, bukas mahal tayo ng Panginoon. Sa habang panahon, mahal tayo ng Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah! Salamat sa iyong masaganang pag-ibig. Salamat sa iyong malawak na pag-ibig. Salamat sa iyong malalim na pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa hindi kayang sukatin na iyong pag-ibig sa bawat isa. Purihin ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Nais naming magugat sa iyong pag-ibig. Nais naming magugat kay Kristo na aming hari at tagapagligtas. Oh, hallelujah! Sakupin mo, pagharian mo ang aming buhay. Ikaw ang maging una sa aming mga buhay. Oh, glory to God. Glory to Jesus. Glory to Jesus, Lord. Ito ay yung nais sa bawat isa at aking idinadalangin. Lakaran nila ang buhay na matagumpay. Lakaran nila ang buhay na matatag. Hindi ka, Panginoon, nagagalak sa buhay na talunan, buhay na puno ng kalungkutan. Hindi yun ang iyong kagalakan. Ang nais mo ay buhay na ganap at kasiya-siya. We are more than conquerors dahil kay Kristo. Hallelujah, na kahit may pagsubok, pwede kaming umawit kay buti-buti mo, Panginoon. Kahit na may karamdaman, pwede kaming umawit ng iyong dakilang kapangyarihan. Kahit may problema, may pagsubok, pwede naming sabihin, Hallelujah! Pwede naming sabihin, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hindi ang sitwasyon ang magdidikta ng aming sasabihin. Hindi ang sitwasyon ang magdidikta ng aming kilos at gawa. Kundi ang katangian, ang dakilang gawa ng aming tagapagligtas, ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago anuman ang sitwasyon ng aming buhay. Hallelujah! Hallelujah! God is good all the time. Lagi siyang mabuti sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Laging ang pag-ibig ng Diyos ay masagana anumang sitwasyon ng ating buhay.
Hindi kumukupas ang kapangyarihan ng Diyos anuman ang sitwasyon ng ating buhay. Ang Panginoon'y nananatiling makapangyarihan sa lahat. May sakit man tayo o wala tayong sakit. May pangangailangan man tayo o walang pangangailangan. Hindi nagbabago ang katangian ng ating Panginoon. He is the same yesterday, today, and forever. Purihin ang Diyos. Yan ang Diyos na ating sinampalatayanan. Yan ang Diyos na ating nakilala. Ang hindi kumukupas, ang hindi nagbabago na Panginoon. Hallelujah! 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 Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Yang Diyos ding yan ang kasama natin sa lahat ng panahon ng ating buhay. Kasama mo siya dito, paglabas mo dito, saan man ka pumaroon, kasama mo ang ating Panginoon. Purihin ka. Sa inyo po ang papuri. Sa inyo po ang parangal. Sa inyo po ang pinakamataas na pagdakila. Iniaalay namin sa aming tagapagligtas. At ang lahat nagsabi ng Amen.